May nagpapaabot nga po ng abuli para nga po sa asawang naiwan ni tatay. Wala nga daw siyang makontak sa pamilya. Kaya sa akin na nga lang po pinadaan. At ito nga po yung napakalaking bagay. At pandagdag gastos nga po sa mga araw-araw na makangailangan. At ngayon nga pong wala na si tatay. Bali dalawa na nga lang po silang natira sa kanilang bahay. At ang kasama na nga lang po ngayon ni nanay ay yung anak nilang bunso na ang taking hanap buhay ay magweting at magtanim nga po sa bukid. Ops, teka lang, pero bagay ito nga po muna yung nangyari. Kakabihis ko nga lang at diba nga po naligo nga po ako sa ulan. Tapos sakto naman nga din tinatawag na nga ako ni tita at ni mama at kakain na nga daw. Ano ulam doon? Papaitan. Papaitan. Doon ka di kakain? Siyempre. Ay, alam na kung saan ako nagmana yun. Ayan din yung tiyan niya yun. Ano yan? Papait niya. Saan ang galing yan? Sabi mo, bawal mag-uwi. Saan ang galing yun? Saan ang galing yun? Saan ang galing? Sa kabila. Bawal daw mag-uwi ng ano, pagka ang galing sa patay. Ayan na nga po si mama at papa. Yung kapatid kong pangatlo, pang-apat, pangalawa. At ayan nga pong si titang tumawag sa akin. At si Joril, na kila ating kapatid kong bunso. At ang tanging wala na nga lang po dito si Kelly. At nasa bahay nga po si Dayani. At sa totoo nga lang, hindi nga po sana ako dito kakain. Ang kaso nga lang, nung nakita ko nga po yung ulam, ako nga pinatakam na. Kaya nga sabi ko sa dalawang katabi ko na to, wag silang harang-harang. Joke lang. Wag nga din ka ako silang magulot, nakablog nga ako. Napaka-special naman at inilagay pa nga po sa malaking mangkok yung ulam ko yun. Mainit-init pa nga at umuusok-usok pa. At ayos nga din ka ako to sa panahon ngayon na medyo umuulan-ulan. Sumunod nga din po si tita at may dala-dala nga din pong ulam sa mangkok. Ang sabi nga nila, ang tawag nga daw po dito ay papaitan, pero hindi naman nga po siya yung talagang literal na papaitan. Eh di ba nga po kasi yung papaitan, nilalagyan nga po siya ng pupo. Eto nga po kasi wala nga pupo, nilalagyan nga lang po siya ng pampaasim. Masarap, masarap po kapag malambot na malambot. Di ba ano yan? Tagay ng baka? Oo. Sabi ni Elia, kambing. Kambing yata. Kambing. Kambing eh. Ano to? Kalabaw? Halo-halo, kalabaw, baka. Sarap kambing. Kabayo. Kabayo. Oo, isa lang ang kuha ng karne. Kasi puro pa kumakain ng ano, damo. Kasi, Mataba ron? ayan. Gusto kong wag ako. Dadalahan namin, bali na. May manok. Dalawa kami. Ito bosin ko do. Ilang nangyari. Ang sabi ko talaga, isa lang. Ang kaso nga lang, hindi ko na nga po napigilang hindi umuli. Ang sarap eh. Makahiligan na ng siyang kung madaming Habang may kainin. buhay. Habang may buhay, kumain ng kumain. Ang masama, wala kang makain. Yung ano yung lasa? Kaya nagsandok na. Bi, kaya pala Sapa? Nang makabawi naman yata yung mga bandang alas 8 ng gabi, ako na nga po magluluto ng ipapang merienda sa mga naglalakad. Ako na ko nga pong ginawa, nagisa nga po ako ng sahog at gulay. Tapos itinabi ko muna. At ilalagyan na nga lang ulit kapag maluluto na. Na kahit nga po medyo umaambon-ambon, madami pa nga din pong tao. May ilang lamesa nga din po mga naglalaro. Mainam nga yun para may ito nga pong nakukuha. At ang naluto na nga po yung pansit biyon, hindi ko naman na nga din po palalagpasin na hindi matikman yung aking niluto. Grabe ang sarap. So paano, hanggang dito na lang muna. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento. Bye-bye!